Ganito po yan, sisimplihan ko po sa inyo kung gaano ka kabastos itong China. Imagine niyo nananahimik kayo sa bahay nyo. Meron kayong maliit na bakuran, tapos yung meron kayong napakayaman na kapitbahay. Hindi katabing bahay Siguro bilang ka ng mga 3 bloke. Sabihin natin 10. 10 blocks away from your house. Tapos sabi nung kapitbahay niyong malaki yung bakuran, malaki yung bahay, sabi niya, etong subdivision na to, halos lahat ito sa amin eh. Kami may-ari nito. Ano pong basehan? Wala. Sabi, meron kaming dokumento eh. Tawag namin 9-dash line. At i-adjust namin, gagawin namin 10-dash line. Pero dun pa lang sa 9-dash line, sakop na namin yung bakuran mo. Tayo yan. Okay. So ang ginawa niya, tumatambay siya ron sa bakuran natin. Eh nag-i-enjoy siya eh. Tapos ikaw lumabas, excuse me po, bakuran po namin yan. Sa akin po yan. Oo. Anong katanahin mo? Meron pong UNCLOS. Meron pong international. West Philippines po yung tawag namin sa bakuran na yan. Amin to. Ngayon ikaw, meron ka makatanim na gulay, meron ka siguro alagang manok, hindi mo mapakinabangan. Diba? Nagwawalis-walis ka, din sa bakuran mo, hinaharas ka ng kapitbahay mo na nakatira 10 blocks away from your house. Ngayon, dumating yung point na pikam-pika ka na eh. Gago to Diba? Sa akin to, bahay ko to, bakuran ko to eh. Ako mismo ginagago. Medyo nagsalita ka na. Medyo pumalag ka na. Alam mo malaki siya eh. Diba? Wala kang laban. Kunwari, magsuntukan kayo. Diba? Marami siyang dala. Marami siyang kargada. Ikaw alam mo, kulang. Dala mo lang yung tapang at alam mo, nasa tama ka. Meron kang karapatan. So medyo nagre-reklamo ka na. Diba? Kinukundin naman yung ginagawa niya. Uy, umalis ka na dyan. Mali ang ginagawa mo. Ano mo sabi nung kapitbahay mo? Nag-i-squat dun sa bakuran mo. Wag ganyan. Bastos ka eh. Pag-usapan natin ito. Dapat pag-usapan natin to sa pamamagitan ng diplomasya. Kami, naninindigan kami. Ginagamit lang namin mga facts. Well-argued o well-reasoned arguments yun ang ginagamit namin. Diba? Ikaw yung bastos. Diba? Ikaw papaisip ka, teka, paano ako yung bastos? Diba ikaw yung nag-i-squat ngayon sa bakuran ko? Ngayon pumalag ako pa yung bastos. Kasalanan ko pa. Tapos pinalalabas mo na hindi tama yung mga hirit ko sa'yo. Tapos ito pa ginawa ng kapitbahay mo. Dahil napaka-sophisticated ng kanyang information machinery, pinapakalat nyo rin sa barangay nyo, sa subdivision nyo. Kami ang tama rito. Ayan, pinoprovoke ako. Kita mo, nananahimik kami rito sa bakuran namin. Actually, bakuran mo, no? Nakatambay sila ron eh. Nananahimik kami rito eh. Kita mo, lumalabas-labas siya dyan. Gusto niya lapitan yung manok niya. O gusto niya pitasin yung yung prutas. Gusto niyang pitasin yung tanim niyang gulay. Hindi pwede kasi amin to eh. Pinoprovoke ako. Tapos, i-video, ila-livestream. Pinoprovoke kami. Kami talaga never kami nag-provoke. Diba? Sabihin niyo, kailan ba kami nag-provoke dito? Diba? Ganun yung drama eh. Ikaw pa may kasalanan. Originally, ba't ka nandyan? May ruling na nga yung barangay natin eh. May ruling na nga yung subdivision. Diba? Ang tawag po rin yun, 2016 Permanent Court of Arbitration Award. Okay? Yan po international law. Ngayon, pinapakalat ng kapitbahay mong squatter. Sinisiraan ka. Ikaw daw yun ang gugulo. Pero for some reason, wala ni isa kang kapitbahay ang naniniwala rito sa dambuhalang walang hiyang kapitbahay mo na nag-i-squat doon sa bakuran mo. In fact, ibang mga kapitbahay ninyo, nagre-reklamo rin. Kasi sinusubukan din niya mag-squat doon. Sinasakop din niya yung mga bakuran ng mga kapitbahay nyo. Ang problema, meron kang kasama sa bahay. Meron ka ilang mga kasama sa bahay na parang hindi mo kasama sa bahay.
sinasabi sa'yo, tama naman yung China eh. Tama naman yung kapitbahay natin eh. 'Di ba? Mali kasi eh. Ba't mo naman sila kinikriticize? Bakit mo sila hinihirita, no? Tapos ito, may nakita pa akong cartoon, no? Kamukha nung kapitbahay natin. Ba't mo naman sila binabastos? 'Di ba meron naman dapat tayong meron tayo dapat pamantayan. Meron tayo dapat standards of decency. Ikaw pa yung na-lecturean ng ilan sa mga kasama mo sa bahay. Hmm. Hindi na naisip na, teka, hindi ba tayo ginagago dito? Ikaw nga mismo, kinakarikature ka ng kapitbahay mong dambuhala na walang karapatan in the first place na sa bakuran mo. So ikaw, miski gusto mong labanan yung kapitbahay mong bully na nag-i-squat dun sa bakuran mo, meron kang sariling mga kasama sa bahay mo na pinipigilan kang gawin yon. Hindi ko sinasabing, kampi dun sa kapitbahay mong dambuhala. Hindi ko sinasabing baka meron silang tinatanggap doon sa kapitbahay mong dambuhala. Baka naman talagang naniniwala lang sila na ikaw yung mali at sila yung tama. Ang tanong, paano kung dumating yung punto na hindi lang bakuran mo yung sinasakop nitong dambuhalang kapitbahay mo? Kumakatok na sa mismong pinto mo, sinisipa na niya, tapos doon na siya tumitira sa loob ng bahay mo, nakataas yung paa. Tapos pag nagreklamo ka, huwag ka naman bastos. Diba? Dapat diplomatic tayo. Diba? Inching closer and closer until you are conquered. Yan po yung nakikita natin dito sa West Philippine Sea. At ito po yung nakikita natin pinagtatanggol ng ilang mga nagpapanggap ng mga Pilipino. Ito po yung nakikita natin na isinusulong ng sangkatutak ng mga trolls na basically, for some reason, yung propaganda ng mga DDS at yung propaganda ng China, aligned na aligned. Bakit kaya? No? Di ba napaka-traidor ng mga ito? Hindi ba ito plain to see for everyone na napaka-traidor ng mga ito? Bakit meron pa rin mga naniniwala? Ang tawag ng tanga na lang eh. Hindi po ba?